Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang umaga at magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay ang araw na pag-interview po natin sa isa po nating naging subscriber dati na galing po ng Qatar. At ngayong araw pong ito ay ang araw na pinaunlakan po nila tayo na ma-interview sila para malaman natin kung ano po yung kanilang naging experience or step by step sa pag-apply po nila dito sa Canada. Yung journey po nila. Malalaman po natin yung kwento nila mula po sa bansang pinanggalingan nila, which is ang Qatar. Tapos nag-apply po sila papunta dito sa Canada. Yes. Ayan. At ang kanilang agency po ay kung mapapanood niyo po ito ay nabanggit din po nila dyan kung ano ang kanilang agency. At syempre po, itong video po na ito ay isa pong encouragement sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada na gusto pong i-share ang kanilang experience para po makatulong po sa ating mga kababayan. Kaya kung kayo po ay gustong magpa-interview, willing po na i-share yung inyong journey or ang inyong experience para maging motivation po ng ating mga subscriber. So, we really appreciate po kung kayo po ay aming ma-interview at ma-share po natin. At syempre po, no worries po. Kasi, kung ayaw nyo pong i-share ang inyong privacy, irerespeto po namin yon. Kung ano lang po yung pwede nyo pong ma-share na pwedeng makapulutan ng aral ng mga kababayan natin na nagbabalak pumunta dito sa Canada. Yun po, pwede po natin i-share sa pamamagitan ng paggawa natin ng video na to na katulad yung gagawin namin sa mga subscriber natin na taga Qatar dati na nakapunta na dito sa Canada. So, sila po ay nagtatrabaho na both mag-asawa dito sa Canada. Marami po kayong matututunan, marami po kayong malalaman at diskarte kung paano nila na yung process nila sa pagpunta po dito sa Canada. Yes. At syempre, ito pong mag-asawa pong ito ay sabay pong pumunta dito sa Canada. At kasama po nila ang kanilang prinsesa, ang kanila pong anak. Dito po malalaman po ninyo kung ano po ang kanilang setup sa pag-aalaga sa kanilang anak, ano yung ginawa nila. And ito po, hindi na po kami makapaghintay. Tara na po at atin pong silang interviewin. Let's go! Magandang hapon mga katoto. Narito po tayo ngayon sa bahay nila Sis Andrea and Brother Arwin. Hello po! Hello. So, meron ba kayong gustong i-shout out? Shout out sa mga family namin sa Iloilo at saka sa Masbate. Hello mga katoto! Hi! Hi! Okay. So, siyempre bago natin umpisan, gusto sana namin malaman kung ano ba yung naging work ninyo or yung background ninyo bago kayo nakapunta dito sa Canada. Okay. Ikaw muna, sis. Sige. 2012, ako nagkaroon ng license as a nurse sa Philippines. Tapos, nag-work na ako doon sa hospital for mapa-government and mapa-private. Meron akong experience. Hospital siya talaga. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Okay. So, umabot yung experience ko kulang-kulang 1 year and a half. Then, 2015, in-invite ako ng cousin ko sa Qatar. Na-sponsoran niya ako ng visit visa. Valid siya for 1 month and pwede ka doon magtrabaho na. Pero pwede siyang convertible to PR. That time kasi pwede. Once makahanap ka ng work, i-sponsor ka ng employer, magiging PR ka na and work permit at the same time. So, after a month, sis, nagkaroon na ako ng work doon na
first kong work is construction nurse, which lasted for 4 years and 9 months. Yun. So, and then, yun. Ang next kong work naman is registered general nurse sa isang medical center. Sa Qatar. So, nurse ka talaga na doon. Okay. Ikaw naman, Brother Erwin, ano naman yung trabaho mo or bago ka pumunta dito sa Canada? Yes, sa Pinas, nagtrabaho ako sa isang hospital sa nursing aid for 2 years. And then, 2009, nagkaroon ng opportunity sa Dubai. So, after noon, work as a health and safety na ako. Until 2015, nagkaroon ulit ng opportunity sa Qatar. Then yun, hanggang 2023, Qatar, nanatili ako din. Yun na, papunta na dito sa Canada. So, ano naman yung expectation nyo sa Canada bago pa kayo nakapunta dito? Yung ano pala yung bakit nyo napili pumunta dito sa Canada? Anong ganon? Honestly, ako, kontento talaga ako. Basta magkasama kami, kahit saan. Pero siya, parang dati pa lang, dream niya talagang mag-Canada. Parang nag-aantay lang nung opportunity na mag-knock. Kahit wala naman, yun lang. Tapos, nung dumating na yung opportunity, pinush niya talaga ako na na pumunta na dito. Yung expectation. Ano yung expectation nyo? Nung nandun pa kayo, kunwari, hindi pa kayo nakakarating dito, nung nandun pa kayo, anong i-expect nyo sa Canada? Ako, in-expect ko, parang bright future talaga. Iba yung siguro yung mga benefits, pero yung natatakot ako is tax. Kasi nanggaling kami sa tax-free country. So yun yung talagang pinaghahandaan namin, paano namin ma-adjust ba? Kasi ang alam ko sa Qatar, malaki ang building doon. So as in city talaga. So nung pagdating nyo ba dito, medyo nanibago ba kayo? Naghahanap ba kayo ng building? Kasi Canada, di ba? Yun yung, lalo na sa Dauphin, di ba? Nung nung nalaman ko na yung location namin, sinearch na namin na, nung nakita namin yung pinakamataas na building dito is parang 9th floor or 8th floor lang. Doon kasi 30 plus, 40. So, malulula ka talaga doon. Yun. Oo. Tsaka ano naman yung mga adjustment na ginawa ninyo? Kasi syempre, dito, diba, iba yung klima. Yun talaga. So yun, yung adjustment is, kasi from Middle East, siyempre, mainit doon sa Middle East. So napakainit talaga in terms sa panahon. And then suddenly, pupunta ka sa malamig like snow. Talagang nanakit yung buto namin. Mag-adjust like, siyempre yung sa katawan mo at first, nagising yung mga umaga, masakit yung parang kasok-kasok. Humigigpit. Naranasan niyo din pala yan. So, first time nyo na winter, no? Yung pagdating namin. Lalo na yung pagdating nila dito. May yellow na, di ba? May yellow na. Hindi nyo na napaggantian yung papalamig pa lang. Kumbaga, malamig na. Agad-agad. Instant. Agad-agad na siya. Tapos yung isa pa sigurong nakasanayan namin na nanibago kami is sa Qatar kasi Friday is off day talaga. Talaga siya ang mandatory off except lang kung pinapapasok ka, pero mostly sa mga government, sa mga private sectors, off is Friday. So yun, nakakaset kami talaga ng family bonding. Pagka Friday, family time talaga, or siya, basketball, or pupunta kami gagala ng konti, ganon. Pero pag dito, halos hindi na magkatugma yung schedules. Yun. So, sa tingin ninyo, ano yung meron sa Canada na wala sa Qatar o wala sa Pilipinas? Magandang tanong yun, sis. Sa family, yung wala dun sa Qatar is, once nandito kasi sa Canada, is mostly kasi dito nakakuha sa family, yung mga benefits sa mga anak mo. Nagbabayad ka, totoo nga, nagbabayad ka ng tax, pero
May napupuntahan naman. Napupuntahan naman, like yung sa mga child benefits. So, meron siyang bright future para sa family mo, sa anak mo. Yun yung wala dun sa Qatar. Saka dun, pag nagpaaral ka sa anak mo, So, costly. wala. Mostly talaga siya. Which is dito is from elementary, di ba? Parang hanggang high school. Hanggang high school is libre siya. So, yun yung kagandahan. Saka may natatanggap yung mga bata dito sa Canada. So sa Qatar, wala? Wala. Kahit gaano ka katagal, never kang maging citizen. Saka, PR lang. Job security mo. Like, Yes, number one. Yung kasi is parang project-based walang siya, mostly. temporary. Like once okay sa company, tapos once nagkain kayo sa company, like wala na kayong project or what. Termination. So, uwi ka ulit sa Pinas. Okay, hindi ka makakapaghanap ng trabaho. Pwede naman. Na nandun ka. Meron silang may age limit. may age like 60 years old, wala na. parang wala na. Retired na. So, babalik ka sa Pinas. At may maganda rin sa Canada is pwede kang like naging permanent resident. Permanent resident, pwede kang tumira. Dito kasi kahit na 60 years old ka, pwede ka pa. magtrabaho. Tapos doon, like, yun, ang once na terminated ka na sa work, may grace period lang 3 months para makapaghanap ng trabaho. Kung hindi, uuwi ka talaga kasi ika-cancel nila ang visa mo. Yes. Kaya mas minabuti nyo na mag-apply at pumunta dito. Pwede ko bang ikwento, sis, kung paano kami napunta sa application? Oo naman. Yun. Kasi, wala talagang sa plano. Walang employer o wala talagang pero may IELTS na ako. Kasi yung IELTS, validity niya 2 years naman. Just in case lang ba, napag-usapan namin, kumuha na ako. Tapos, vacation namin yun, papuntang Pilipinas. Kasi sa Qatar, yun din ang advantage. Yearly kang makakauwi, nasagot ng company. Mostly. Sa amin, 2 years. Sa kanila, every year. So, yun is a company sa Qatar? Company sa Qatar. May 30 days leave kayo annually, which is paid. Minsan, like sa kanila, care of pa ng company ang ticket. Sa amin, every 2 years. So, yun. A week before ng flight, hindi talaga ako makatulog. Yung parang wala lang, out of nowhere. Scan lang ako ng Facebook. Nakita ko yung post na calling all out nurses from the Philippines, hiring for Canada. So parang, tapos nakita ko, February 24 to 25, merong interview, in-person interview sa Iloilo, which is my hometown. So nandun talaga ako sa mga araw na yon. Sabi ko, tulog pa siya, sabi ko, nag-send agad ako ng CV ko, yung resume ko, kasi may mga ready naman na ako. Then, I received a call from agency the next day, kahit international, to confirm my application. Tapos, sabi niya, are you sure na nandun ka sa Iloilo at that time? Sabi ko, oo ma'am, ganon. In-explain ko sa kanya, tinake niya yung background ko, kung RN ako, kung ano, yun. Tapos, nag-send sila ng receipt of my confirmed slots appointment, yun, which is February 24 sa Iloilo City. So, nung nakita mo yun, nasa Qatar ka pa nun, di ba? Oo, a week before. Ka? Nagpasa lang ako. Bigla ko lang siya nakita. Nag-pop up lang sa Facebook. So, sa Facebook mo siya nakita. Hindi ka nag-doubt na ito ba ay isang parang baka scam or... Nakita ko kasi hindi ako nag-doubt kasi in person naman siya. So, kung by phone lang, pwede kang mag-doubt. Pero dahil in person talagang interview at sa hometown ko naman, hindi naman ako natatakot kung scam man o hindi. Sinubukan ko lang. At least malalaman mo naman pag Okay, at least wala doon na nakalagay na magbabayad muna. Oo. Kasi merong mga naghihingi agad, di ba? Wala. Facebook, ganun siya. Tapos sinearch ko yung agency. Binackground ko talaga yung mga testimonies nila, yung mga ganon. So, yun. Inopen ko sa kanya nung tumawag na sa akin. So, nung nagpasa ka ng resume mo, sis, mga ilang weeks or months nung in-interview ka na nila? Bali, sa posting nila, sis, meron na talagang dates
they have three places sa Pinas, Manila, Cebu, and Iloilo. Lahat yan, tag 2 days, 2 days. Binigyan nila yung mga bawat city ng 2 days, 2 days. So, sa araw na yon nung 24, nandun na maraming applicants. Kung, example, sa Iloilo kami, yung mga kakalapit na towns or cities like Bacolod or mga Rojas, doon na dumayo talaga to Iloilo para lang kasi mga Canadians talaga ang nag-interview sa amin. So nung pinasa mo online, 'di ba? Sinend ko online. So after nun, agad interview na nun. Kasi the next day, nag-pre-interview sila to confirm na sa slot ko. Oo, call. Iba pa yung personal. Iba yung personal. Yun yung call sis is parang, okay ma'am, may bibigyan na kita ng parang appointment letter for your interview. Parang confirmation, parang bina-background check ka, pre-background check. Pero hindi interview talaga. Yung parang, kung eligible ka ba for the interview. Yun po. Okay. So, nung pumunta na kayo doon or naka-in ka na, ano naman yung mga requirements na hinanap o binigay niyo sa agency? Yung una, para syempre, before pa ng interview, nanghingi na sila ng mga documents or requirements para at least mas mabilis na lang pag nasa interview ka na. Like, transcript of records, diplomas, board certificate from PRC na nurse talaga ako, and license ko, PRC license. From Philippines or from Philippines, oo. Kahit yung sa Qatar, pinasa ko din para to proof lang yung employment history ko. Okay. So, di ba, okay, meron ba? Meron bang show money na inano niyo? Parang, pinrovide niyo yung show money? Honestly, ang kagandahan kasi sa amin, bukod sa 100% zero placement fee yung agency, kasi yung pathway na binigay sa amin ng government ng Manitoba is, although hiningan kami ng mga bank statements, both Qatar and Pinas, to show lang, pero wala talagang na kailangan mong ma-reach yung ganitong amount, just to show, pero no need kasi may job offer na ako. Basta may job offer ka, hindi na baling malaki or maliit, basta meron ka lang bank credit, like parang bank account statements na ipapakita. So hindi nila sinabi na dapat yung account nyo may laman. Hindi. Specific, walang specific. Pero dapat merong laman din. Dapat meron, pero dahil na-waive na, dahil may job offer na ako, and pagdating, may work na talaga ako. So para siyang direct employer na, no? Oo, yung... So after nung interview, after lahat nung job offer agad? Ano pa lang sis, ang sabi nila, 14 days mag-job offer na. 14 days from February 24. Tapos, bigla na lang, pero nung day na yon meron ka ng ang employment recognition. Parang, parang sure na pasok ka. Okay. Pero yung job offer, yung mga rates and all, yung mga benefits, wala pa. Antayin pa namin. 14 days dumating, wala pa din. Parang kinakabahan na ako. Yun pala na timing sa nag-strike ang Canada. Na-delay talaga. Until na bumalik na ako ng Qatar, wala pa din. Bumalik, hindi naman ako nag-stop. Parang come what may ma-hard o hindi, at least may work ako. Yun, while waiting. Dumating yung offer June 9. 2023. So, February, March, April, May, June. Parang 4 months. Yes. 4 months. Ang bilis din, ha? Oo. No? Pero late na daw. Ilang beses na silang nag-assure sa amin na keep on waiting, nasa right track tayo. It's just that yung hindi naman pinapabayaan. Oo. Yung sa Manitoba lang talaga yung merong kailangan. Oo. Kasi yung job offer nung dumating sa amin, may tatak na. Yun yung nagpa-delay daw.
So, yung sa'yo, di ba ikaw yung nag-apply lang? Di ba? Oo. Si Brother Erwin, hindi pa naman. So, nung nag-apply ka, ang binigay sa'yo is like a LMIA. Tama? Lamia. Direct, pang expression of interest, EOI, tapos yung provincial nominee kasi yung pathway. Pero wala siyang binigay sa cellphone ko na LMIA. doon. Parang hindi na kayo dumaan ng LMIA. MPNP. Yun yung MPNP number namin. Kasi para may nomination number lang. nomination, provincial nominee. Iba yung sa'yo, yung sa amin kasi, yung NPNP, kasi yung sa amin, yung NPNP, makakapag-apply ka ng NPNP pagka meron kang LMIA. Oo. Meron siya. Kaya binigyan kami ng LMIA dati, tapos, para lang maka-in. Tapos, in-apply kami ng NPNP, kaya na-approvean kami sa NPNP. So, ang gamit ko, LMIA, meron akong LMIA, tapos meron din akong work permit. Pero close work permit. Tapos, pagdating dito, NPNP din. Katulad sa inyo. Pero sa'yo, walang LMIA. Parang, yun na kasi yung pagkakaintindi ko sis, di ba sila nag-process nung MPNP namin from expression of interest, pinasa nila. Parang siguro doon na nag-set in ng LMIA. Basta may job offer. Tapos pagbalik sa amin, ang pathway na ng MPNP. Request na sila ng biometrics, medical. Yun na agad-agad, sunod-sunod. Yun. Okay. So, ikaw, hindi close permit, ay close work permit. Close work permit close ako. Work permit siya. So, ilang taon yung validity ng close work permit mo? Yung contract namin sa PMH is 3 years. Pero nung dumating sa Toronto, yung binigay sa amin na work permit is 2 years. 2 years. Ako close work permit, si Mr. Open work permit. And our daughter is on visitor's visa. Naka-visitor's visa. Visitor siya. Pero ang papers namin, naka-line up na for PR. Yeah. Doon pa lang sa Pilipinas, nakapasa na kayo. For PR, oo. Gusto lang nilang work permit na pathway para mas mabilis ang deployment. Kasi pag antay ng PR, madami pang maraming So si Mr. mo open work permit. So ilang taon naman yung validity ng open work permit niya? Parehas lang. Ano yung kay Mrs. ganun din. So yung ng anak mo is yung visitor's visa niya same lang din. 2 years din. I see. Okay. So dun sa ninyo, meron bang pagpipilian na pwede bang ikaw muna tapos o kaya later na sila? Oo, pwede. Bali ang offer sa amin is applicant plus spouse and 1 dependent or child. So kung may more than 1 yung anak mo, ikaw na mag-care of niyan. Pwede silang mag-help na silang magpa-process, ipapaprocess mo pero bayad mo na. Bali yung all processing na free, sa akin all free, kay Mr. and kay sa aming daughter, free yung visa processing until PR except sa medical and flight tickets nila na care of namin. Pero pwedeng sumama na sila or hindi man. Basta within a year ata, 'di ba? Makasunod sila. So yung meron siyang expiry. Yung So nasa pala yun, nasa applicant din yun. Kung isasama nila o hindi. Kung temporarily waive na yun. So yung sa'yo, di ba, nagbigay ka ng mga requirements na kinuha lang or hinanap ng agency. So si Mr. Mo tsaka si yung anak mo, hinanapan din ba ng requirements? Yes. So yung sa akin, as open work permit, nirequire din ako ng mga transcript of record, employment certificate, reference letter, saka yung salary pa. Mga sahod, parang gano'n. So, hinanap din yun. So, sinubmit din namin. So, sa reference mo, ilan naman yung
binigay mo na reference? Dalawa. Dalawa. So, reference yan sa Qatar? Sa Qatar. Yung may mga... contact number sa email. So, sa anak mo naman, sis, mayroon din bang requirements na? Ano lang sis, passport lang talaga, yun lang. Tapos nung nasa medical na, yung mga vaccination records niya, yun, nung sa Cebu. Sa Cebu na yun. Yung birth certificate hindi na... In-upload din. Parang meron kaming, meron silang shared folder. Doon namin i-upload lahat-lahat. Kanya-kanyang name. Checklist nila na kailangan mong, ganito yung kay Mrs., ganito yung sa akin, sa anak ko. Okay. Tapos meron pa yung specific picture for Canada. Na yung sa likod niyan, merong tatak nung photographer. Yes. So, tatlo kayo? Tatlo kami, oo. Yun yung gagamitin nila sa picture nyo. Oo. Nabanggit mo kanina, sis, sabi mo, wala kayong binayaran na placement fee. Yeah. So, wala kayong binigay or binayad na sa wala talaga. As in zero talaga. Oo. So maganda talaga. Ganda yung Maganda talaga. Maganda yan. So, ano siya talaga? Legit talaga siya. Yes. Recommended yan. Tapos, kunwari, pwede kasi di ba as yung pathway namin, healthcare aid, may mga kailangan, like IELTS, yung saya nga naka-IELTS na ako, hindi na siya refundable. Lahat ng, from February 24 onwards, refundable. Yung sa akin, wala na. Ang galing kasi, kahit yung pang, mag-enroll ka sa, ano nga tawag doon? Review for IELTS, nila, refunded. Oo, grabe. So, saan ka na kumuha ng IELTS mo? Sa Pilipinas o sa Qatar? Sa Qatar. Sa Qatar? Oo. Okay. Hindi ko pa alam na merong hiring. Nagkuha na ako para ready. Tapos yun, lahat refundable nila. So, dun sa pag-apply ninyo, ano lang yung mga binayaran niyo? Or from your pocket na parang na hindi refunded? Oo. Nagastos nyo lang na parang, kumbaga, di ba, like medical, except medical, meron pa bang iba na parang nilabas nila? Yung mga, siguro, ang refunded kasi nila is NBI clearance and medical. Yung galing talaga sa pocket namin, yung medical ni Mr. at ni daughter ko, plus ang flight tickets nila na one way. Yun lang. Hindi nila binire-refund yun sa kanila? Hindi. Yung sa main applicant lang talaga? Sa main applicant lang na lahat. Pero, ang visa processing naman nila, lahat free. Okay. Yun. Yung service nung consultant, free lahat. Pati yung ano. Okay. Ano naman yung pwede nyong maibigay na tips sa mga ano natin, aspiring. Oo, para ma-inspire lang pa sila. Oo. Natuto natin yan. Honestly, hindi ganun. Wala namang madali, di ba? Lahat talaga, pag nagsa-start ka, kahit kasama kong family ko, may mga times talaga na inisip mo na, bakit ako nandito? Kasi iba talaga yung napasukan ko sa nakasanayan ko. So, pero, kapit lang best. Kapit lang best na, mas makaka-adjust talaga kayo, and faith lang na lahat magiging okay, lahat na ma-turn out na maganda. And thankful talaga. Bago kami pumunta dito, everyday naming prayers na sana ma-locate kami sa location na healthy and safe environment, na may mga Pilipinong matulungin. Yun talaga yung aming prayers. Tapos nung nakita namin ang dolphin, wala kaming kalam-alam. And thanks to Katoto. Oo, yun. So, ikaw naman, Brother Erwin, di ba ang status mo is open work permit? So, gaano katagal since nung dumating ka dito bago ka nakahanap ng work mo? Actually, mabilis lang kasi nung pagdating ko dito, nag-apply na agad ako, and then yun, napalad, nakapasok sa Tim Hortons as a PASWAM. And then later on, dun sa
sa employer din ni Mrs., nag-apply din ako doon sa healthcare din. At napala din, natanggap doon. So, yun. So, para yung transition niya is mabilis lang. Eh. Oo. Para hindi nangyari na wala na ako na nag-antay ako ng kuwan. Kasi yung trabaho is andyan lang. Like, yung sa Tim Hortons, nag-work ako ng ilang buwan. Saka yung sa personal care home. Sa so, mga, mabilis lang talaga. Hindi natambay, no? Hindi na bakante, gano'n. Basta kasi hindi ka mapilis. Basta hindi ka mapilis. Talagang makakahanap ka ng trabaho. Totoo. Maraming opportunity. Ang tiyaga-tiyaga lang talaga. Tsaka doon mo maisip na hindi ganun kahirap yung process natin. Napaka-blessed ba? Na sino pa kami para magreklamo? Parang ganun yung ano talaga. Nabanggit mo kanina, brother, sabi mo nag-apply ka na. So, means nung nasa Qatar pa kayo, talagang nag-a-apply ka na dito sa parang sa online doon pa lang sa Qatar nag-aanap ka na ng hiring dito sa Canada. Ang nangyari kasi, way back nang nasa Qatar pa kami, is nanonood ako ng mga vlog. Okay. So, yun. Palang araw-araw yun, nanonood ako. Siya lang talagang matyaga. Sa mga vlog dito sa Canada. Yun nga, napapanood sa mga vlog is sa Canada. So, ako, in-encourage ko na si Mrs. Sabi ko, why not i-try natin? Yun, naghanap kami ng mga konsultant, nakahanap kami sa Dubai, mga gano'n. Kaya sabi ko kay Mrs. Kasi since plan na natin magpa-Canada, paghandaan na natin. Kaya before nang nakahanap kami ng employer, meron na siya IELTS. Oo. Kasi yun yung... In preparation lang ba? Come what may, meron man o wala. Sabi na, pinaganda na namin na ito yung mga requirements sa Canada kailangan may IELTS. So yun, kaya kumuha na agad kami. Kaya yun. Siya talaga ang pusher sa amin. Yung, sa Middle East, medyo nakita mo na kasi yung kalakaran doon, di ba? So, gusto mo rin matry yung iba. Parang may fear na siya na, okay ngayon yung trabaho namin. Paano, in a span of months or years, wala na. Saan kami? Parang ganon. Uwi, Pinas. Parang walang back plan ba? Kaya mga katoto, kung meron kayong planong mag-apply dito sa Canada, i-sure muna natin na lahat ng mga documents or lahat ng mga requirements. So, kailangan mapaghandaan muna natin. Kasi mahirap yung may plano ka na pero wala ka pang bala. Diba? So, kung talagang plano nyo talaga, umpisahan nyo na mag-check kung ano yung mga dapat ninyong ihanda. Yes. Yun. So, syempre, meron kayong anak, diba? So, both kayo, si brother nakahanap na rin ng work, ikaw meron ka na rin talagang full-time pagdating mo na dito, diba? So, pwede nyo bang i-share sa amin kung ano naman yung discarte nyo or yung setup ninyo sa pag-aalaga sa anak niyo? Kasi hindi nyo siya pwedeng iwan na mag-isa dito, diba? Bawal yun. Yun talaga yung napakahirap gawin. Kasi okay pa nung casual siya kasi mag-pick up lang siya kung off ko. Parang lang, kung saan off ko, doon siya pwede, ganon. Tapos, thankful naman kami sa mga Filipinos din dito na nag-o-offer na pwedeng iwan sa kanila yung anak namin para magbantay, mga ganon. At hindi naman hassle sa kanila. Like, meron silang apo. Para may makalaro din yung apo nila, maiwan namin yung aming anak sa like in a couple of hours, tapos susunduin naman, yung isa naman yung magtatrabaho, yun lang. Habang naghahanap ng daycare. Habang naghahanap ng daycare, kasi napakahirap nung listahan daw dito. So, nung dumating kayo dito, nag-try din kayong nag-check ng mga daycare? Meron, may tinawagan na ako. Sabi nila, nag-usap talaga ako sa may anak na nasa daycare. 4 lang daw ang licensed daycare sa Dauphin. And nagtawag na sila nung 5 months pregnant pa lang yung asawa niya. Nakapasok yung anak nila nung 2 years old na. So, ganun kalawak, kahaba yung waiting list. So, kahit nag-submit na din ako ng waiting list para baka mag 10 years old na siya. Doon na meron. So meron na rin kayong parang... Dalaga na. Dalaga na, hindi na kailangan. Pagka, available na itong daycare. Eto.
Pero meron pa rin kayong ano doon, parang waiting. Oo, pero may isang daycare sis na kahit waitlisted nila, nag-wait din. I mean, yung talagang 150 daw. Wow. Oo, yun. Kaya sana PMH, maglagay kayo ng daycare doon, di ba? Oo, tama. Maganda nga yun yung may daycare. Oo, kasi ang daming, di ba? Ang daming employees. So, mahirap talaga ang maghanap ng daycare dito. Oo. So, dun sa may mga anak, dapat kayo, yung parang handa flexible. kayo. Yung time nyo, dapat maging flexible kayo sa lahat ng bagay. Kasi, lalo kung kasama nyo yung anak niyo dito, so, hindi ganon kadali na iwanan nyo sila sa bahay. Lalo na yung mga below anak ninyo na maliliit pa lang na lagain. Kasi meron dito sa Canada na may age limit, may age dito na dapat na sa bata may nagbabantay. Hindi mo siya pwedeng iwan sa bahay na mag-isa siya. Yes. Kasi yun, parang child abuse yun. Pwede kang ma-report. Pwede kang ma-report doon. So kung mga kababayan natin na nagpupunta dito na may mga maliliit na bata o anak, so pagplanuhan nyo po na maghanap po kayo ng daycare at mag-search po kayo sa mga sa lugar nyo kung may mga matutulungan, makakatulong sa inyo. Ganun po sila. Tsaka yun talaga yung kailangan mo nang isaisip na pag mag-asawa at may anak, hindi ka talaga makaka-work ng kahit gaano mo ka gusto, kailangan mo pa rin prioritize na yung anak mo. Like, isa sa inyo magsasacrifice na hindi magpipick up ng maraming shifts kasi kailangan may magbabantay. Parang balance nyo lang. Yun. Plano, no? Plano talaga. Nung bang nagtanong kayo sis sa daycare, meron bang hinanap ang daycare na requirements? Pag mag-aano kayo, kapag yung daycare lang sis na nagbe-babysit or yung sa school na? Sa ano muna? Sa babysit. Di ba kayo? Sa daycare nag-inquire kayo. So, meron bang... Hindi pa sila magsasabi kasi nasa waitlisted pa wala din. Pa, wala sila. Pag nandun na, saka lang. Oo. At saka yung, alam ko, yung kailangan lang naman is passport ng bata and magtatanong sila ng background like allergies, anong bawal, yung mga usual na tanong nila. Para at least hindi nila maibigay sa bata. Oo. Meron ba kayong idea sis kung magkano ang bayad sa daycare? Saan napagtanongan niyo? Usually daw, $10 lang. $10 per day. Oo. Depende sa edad. Depende sa edad, oo. Like, pero yung mostly, nagsistart sila 7:45 to 4:30 lang. Kaya minsan, sa mga healthcares, mahirap kasi may 7 a.m. class, may 7 a.m. work tayo. So, madalas, yung iba, nag-plead na sana earlier than 7, mag-open. Pero alam ko, meron na may 6:45. Tapos, with meals daw, $17 or $13. With meals. Yung mga bata. Oo, like snacks and breakfast. Yun, yung maganda. Parang lunch na rin. Oo. So, di ba ngayon sis, yung anak nyo nag-aaral na siya? So, nung in-enroll nyo siya, ano naman yung hinanap ng school? Di ba, kasi bagong pasok lang, enroll lang. So, usually, meron namang mga requirements. So, ano yung hinanap nila na requirements nung in-enroll nyo na siya? Since preschool pa lang sis yung anak namin, birth certificate and passport lang. Tsaka yung nag-fill up lang kami ng form and merong registration fee na $20. One time yan for the whole season ng class nila. And then, may mga, yung klase, magpipili ka like 2 times a week. So, kami, pinili namin Tuesday and Thursday and divided siya sa, pwede kang pumili ng day or afternoon. So, kami, Tuesday and Thursday, 8:35 to 11:30 a.m. And bawat klase is $5. Yeah, $5. So, in bi-weekly namin, $20. For 4 classes. Yun. So, kayo na rin yung nagsusundo sa kanya sa school? Hindi pwedeng, kailangan pagka 11:30, susunduin mo na agad. Nandun ka na. Malate ka, may penalty. Half day lang ba?
ano lang, 2 hours. Penalty pa? Oo. 2 hours and a half or 3, no? Kulang. Yun, tapos sa hapon, meron na naman. Ibang klase naman yun. Okay. Pero, Half day lang. oo. Pero minsan, may choices ka kung mag-a-add ka ng isang day. Depende sa'yo. Basta minimum of 2. Maximum of 3 ata. Parang ganun, sis. Tapos pagka 11:30, dapat nandun ka na sa gate. Tapos magbabayad ka ng extra. Magkano ang penalty? Parang $5 to $15, sis. Tapos hanggang 12 lang dapat. Parang ganun. Kasi, syempre, mga teachers, diba, may own class din ulit pagka next na subject. Wala bang naghahatid na school bus? Sa preschool, wala pa. Kasi Sa baby pa sila, no? mga maliliit pa talaga sila. Ang preschool dito, tumatanggap na sila 3 to 5. 5 kasi doon na nagsa-start ang school age na nila dito. Kindergarten. Yan. Ngayon at nandito na kayo, sis, Brother Erwin, ano naman yung pakiramdam ninyo? At ano naman yung, kumbaga, hindi ba kayo nagsisi na pumunta na kayo dito sa Canada? Since dumating kami dito is siyempre yung pakiramdam is kasi yung trabaho namin doon sa is okay naman. Stable naman yung work namin. Ang nasa isip ko lang is siyempre yung sa family. Like yung security ng bata, in the long run is parang kwan siya yung nakaplano na lahat. Kasi doon sa pinanggalingan namin sa Qatar is temporary nga lang. So, sabihin na natin na yung security, family security, yun din, yung na-dissipate din namin. And then, siyempre may mga expectation ka is sabihin na natin yung sa mga tax, gano'n. Mamanga ka lang kasi yung doon sa Qatar is walang tax. So, dito, yung sahod mo na isang buwan. Mahigit. Talagang bombo talaga siya. And then, pagdating sa mga bilihin yun, mamamangha ka rin, may mga additional. hindi lang pala yun yung amount. So, yun talaga yung mga expectations. So, since nagsisearch na ako dati, so, in-anticipate na namin. Okay. Like yung sa panahon dito, yung taglamig, parang gano'n. So, may mga expectation kami na yung napapanood natin sa vlog na maganda sa Canada. So, hindi yun. pala. Hindi pala. Maganda. Na-scam ba? Nagsumikap ka, okay sa Canada. Okay sa Canada. Ikaw, sis, ano naman yung ano mo? Bago kami, sis, yung kahit nasa kalahati na kami ng processing, ilang ulit kong tinatanong sa kanya, sigurado ka bang willing kang i-give up? Kasi mas okay yung work niya doon honestly. Yung yung scope niya lahat parang meron siyang sigurado ka talaga na hindi ka magdadalawang isip na iwan to. Sabi niya hindi, mas buo talaga yung loob niya. So dahil mas nahatak niya ako na. Pero ikaw hindi buo yung mo, parang merong doubt na. Wala akong doubt, sis, pero contented kasi ako doon. Like wala, parang hindi ako nagdi-dream big. Parang happy naman ako kasi nagagawa ko yung profession ko. Nandun yung family ko. Parang wala naman akong happy lang ako, contented, ganun. Tapos siya, pinupush niya ako na isipin mo yung magiging future ni Alexa, isipin mo yung makakayanan ba natin yung pag-aaral niya sa Qatar, mga ganon. Tapos yun, basta sabi ko, basta kasama ko sila kahit saan. Tapos hindi naman kasi kami pareho mapili sa trabaho. Tapos nung nandito na, halos bantog na pagkakita sa amin, like, uy, kayo ba yung galing Pinas? Parang ganun yung mga expressions sa amin. Napakaswerte nyo. Lahat talaga sila, yun yung pathway. Kasi bago pa kami dumating, nalaman na, di ba, nung mga tao na merong deployment, na walang binayad, lahat na napakaswerte daw kasi hindi namin napagdaanan yung mas mahirap na napagdaanan ng mga tao. Which is, yun sabi nga namin, at the end of the day, blessed talaga kami na may hirap man, pero parang naging mas madali kasi katulad nyo, sis and katoto, na yung tulong
hindi nyo lang alam in any way, natutulungan nyo kami. Tsaka nung dumating kami dito, walang kagamit-gamit, mga kababayan natin, nagdagsaan lang, bigay ng mga plato and all. Hindi mahirap magsimula. Yon, parang, sa Dauphin at home, parang at home kami. yun. So, wala naman regret. Wala. Wala. So, kasi, ikaw sis, bilang isang nurse sa Qatar. Tapos dito, yung work mo is healthcare aid or also known as a caregiver. Yes. Diba? So, yung bang simula ng work mo, kumbaga sa 1 week, 1 month, wala ba doon yung pagsisisi na, oh shit, bakit nandito ako samantalang yung ginagawa ko ganito lang dati? Ang mas naging motivation ko siya sis na I will strive more para mas magampanan ko ng profession ko. Parang stepping stone ko siya na ginawa kong motivation na yun na kailangan mong mag-aral, kailangan mong maipasa ang exam para yun, motivation ko siya. Na tapos every time na ako na may gagawin yung gawain ng healthcare aid, $1 to. Charot. Diba? Dapat laging dollar na isip. hindi naman, joke lang yun. Pero, hindi, ganun talaga kasi ako din. Oo. Yung time na talagang nahihirapan ako, yun lang talaga sa isip ko. Itong ginagawa ko na to is dollar yung pinikita ko. Honestly, sis, sa Qatar, compared sa Qatar, okay lang ba na i-ano ko yung sweldo? Sa una kong work as a construction nurse, malaki talaga. As in, malaki. Tapos, kapag naging nurse ka na medical center ka, medyo bumaba ng konti. Plus, may anak na, marami nang gastusin. Mas malaki pa din yung earnings ngayon. Compared sa akin. Yun. Kaya kahit paano, ano pa din, go lang. Yeah. Ikaw, brother, kasi nabanggit ni Sis Andrea kanina, maganda yung work mo doon. So, nung pumunta ka dito, tapos napasok sa teamwork. Naging iba yung naging iba yung niya, di ba? Yung routine niya, yung work niya. First day niya talaga sa work, tulog siya. Yun na, maaawa ka. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano naman yung mo? So, kasi sa Middle East is sa tinalan naman tayo maganda yung work natin. Mostly opisina lang, mga gano'n. May inuutusan ka. Sana all. Tapos walang like mga meetings naman natin ka ng mga meetings, tapos mag-training sa mga tao, tapos inspection, mga gano'n. Pagdating mo dito is iba yung kasi parang napaka-importante ng oras dito Yung babayaran is per hour. Bakit doon ba per hour ba doon? Walang monthly na. Fix siya na monthly. Parang salary. Salary talaga. Sa isang buwan. So, yun talaga yun. Oo. Wala kang ibang So, since yun nga nanonood ako ng mga vlog, so, nakakuha ko na yun, na-anticipate ko na, ganito para sa buhay sa Canada. So, nang pumunta ako dito is, andun na yung sabi na pagod ka, pero tanggap ko na. May accept na siya. Yun ang maganda. Kasi isip ko kahit mamumulot ako ng basura. Oo. Ginusto mo yan Yun ang maganda na paghahanda. So, pwede, edit lang ako ng mili ng trabaho. Oo. Like, pagdating ko, nakapasok sa pension. Okay naman. So, yun dapat po yung dapat natin gawin. Gayahin po natin sila, try nating manood ng mga vlog, or try RPTV. Try po natin na tanggapin yung katotohanan. Huwag tayong mag-isip na, or pupunta kami doon kasi maganda, or magaan ang work. So, wag natin expect agad ng gano'n. Mas magandang isipin natin is yung hirap. And humble, yung down to earth talaga, sis, na hindi porket, ganito ako, ito yung kinapusan ko, dito pantay-pantay talaga lahat. Diba? Dito kasi mga katoto, kahit na gano'n ka pa kataas sa Pilipinas, ang galingan mo. Pantay-pantay tayo. Back to zero, wala yan. Back to zero yan. Talagang kakayod ka talaga hanggang sa unang step. So, yung pong mga professional na nag-a-apply po dito sa Canada, napunta dito sa Canada, so
i-expect nyo na po na magdadaan po kayo sa hirap. Yes. Lalo na kung visitors visa po kayo na nagpaplano na maghanap ng trabaho. So medyo mahihirapan po kayo. Totoo po yan, real talk, mahihirapan po kayo. Yes. Totoo yan. Magtutula ka ng basura, Totoo. magtatapon ka, lahat ng... May isang ang nagsabi sa akin bago ako pumunta dito, sabi niya, sayang ang pagiging nurse mo. Meron talagang nagsabi sa akin, kung hinayaan kong lamunin ako nung ganyong thought, di sana wala ako dito ngayon, 'di ba? Na bakit masasayang in the future mawo-work out mo naman. Yeah. So nabanggit mo kanina sis na parang nominee kayo dito, landed na kayo dito. Landed nominee. So on process pa rin yung PR, diba? Yes, sis. So ano kayo? Ang tawag doon? Ano matawag doon sa Line up? Hindi, pera, charot. yung merong taong consultant. Di ba meron kayong consultant? Oo. Yes, okay. Nice, Ladybug. Okay. Di ba meron kayong consultant? Yeah. So yung consultant, para sa mga hindi po nakakaalam, ang consultant po ay isang third party na mag-aasikaso sa papel ninyo. Pero ang ang disadvantage lang nun, wala kayong matatanggap or wala kayong marireceive na galing IRCC, kundi yung third party. So sila lang yung magpapaalam sa kanila kung ano yung mga kailangan nilang gawin, i-provide, gano'n. Sila yung nagiging tulay. Oo, true. Yun yung term. So, meron na kayong na-receive na any updates sa PR niyo? Yung last naming updates is, kasi meron pa kaming, yung eldest son namin, nasa Pinas pa. So, nag-medical na siya, which is one step. Okay. Tapos, yung pinaka nag-delay lang sa amin is, galing kasi kaming another country, meron kaming mga police clearances from each country. So, yung galing sa Qatar, kahit na nag-submit na kami before, kailangan nilang ng updated mismo, na dito ka na. So, it took 3 months. Last week lang namin na tanggap at na-process nila. Hopefully, next vlog mo Katoto, PR na kami. Hintayin natin. Yeah. So, ibig sabihin sis, yung police certificate ninyo or police clearance nyo, useless din kahit na kumuha kayo ng early, yung bago kayo pumunta dito o bago kayo mag-apply. So, papakuhanin pa rin pala kayo. Hindi mo siya useless, sis, kasi that time, kailangan na nila. I see. Ulit, kailangan na naman nila. Kumbaga kailangan nila ng una. Oo. Ma-sure nila na okay kayo doon. Tapos nung along the process niya, na-expired siya. So, kukuha na naman panibago. Bale, siguro yung para ma-deploy kami, yun yung requirements for working permit. Tapos, diba na-clear na kami doon, ongoing PR na, another papeles naman para to support. Yun doon. Ito, to clarify lang, sis. Meron kayong requirements na police clearance sa pag-a-apply dito, di ba? From kung saan lugar kayo pupunta, which is yung Qatar at saka Dubai kay brother. Pati yung Philippines, sis, twice kaming hinanapan ng NBI clearance. Kahit hindi pa expired yung pinasa namin, nung nandito kami, hinanapan ulit. Pero pinasa nyo pa rin yung NBI nyo na ginamit nyo nun? Hindi. Kailangan namin kumuha na yung date iba. Okay. Grabe, no? Oo. Ganito kasi yan. For example, yung nasa Qatar kami. So, while ongoing application, pinasubmit kami ng police clearance, yung updated. So, tinanggap nila yun. Once na nandito na kami, so nag-exit na kami ng Qatar, mag-iiba yung date. kami ulit kami ng updated ulit. Means, ang purpose nun is, nung pag-exit mo dun sa Qatar, is clear record. Kailangan magre-reflect yung date na umalis ka. Kasi nung nandun ka pa,
hanggat kung kailan ka lang nag-request, di ba? So, dapat yung magre-reflect yung end date mo, yung exit date mo. Tama yung So, means, nang lumabas ka doon, is clear record ka yung nasa police clearance. So, Yun. Ganun yung Nakakaloka nga yung sa amin, 1 day lang. Yung sa Qatar, 1 day lang talaga. Pinaulit kami, 1 day lang yung, kasi, yung sa date lang yan, no? Oh, 1 day lang, sis. Oh my. Grabe naman sila. So, yun nga, medyo makakuha ng pagkuha. Something in your clothes. Yeah. What's in there, Mommy? Yun nga, It's a manood din microphone. ng mga vlog kasi doon naman kinuha nila yung gumawa ng mga document. Yes. So, medyo mahirap siya pero wag din naman pag Oh, yeah. Close your legs. So, napakinggan po natin yung kanilang kwento. So, napakaganda at congratulations sa inyo ulit dahil nandito na kayo. Ilang buwan na kayo dito, sis? 7. Oh, 7 months. Tignan mo, kailan lang yung pinuntahan namin kayo dito. 6 6 months. dumating 6 kami. months. February 1. And konting tembot na lang magiging permanent residents na sila dito. Amen. Yes. Vlog natin yan. Magpapapizza kami. Okay. So, meron ba kayong pwedeng parang sabihin na parang ano sa mga manonood natin? Yun, sa mga viewers ng RPTV. Mostly yung vlog ni Katoto is yung dito sa Canada, yung live dito sa Canada. So, wag pong magsawang manood kasi napaka-helpful po Yes, kasi yung nangyari sa amin kaya nakuha ko si Katoto. Kasi sinearch ko rin sa YouTube paano yung mga kuwan dito sa Canada. So, malaki yung tulong. Yun yung magiging ko. At saka ikuha nyo rin kung ano yung, like sa work, kung ano yung mga patok na work sa Canada, like kung andun ka sa Pinas o nasa abroad ka man. Manood lagi ng mga vlog kasi yung ibang mga vlogger, sinasabi nung paano yung mga patok. Like kung ano yung sa IRCC, kung ano yung mga bago na requirements. So yun yung magandang one is manood tayo ng para may idea tayo. So yun yung masasabi ko sa mga viewers. Kasi ganun din ako nang nasa Qatar. Halos araw-araw nanonood ako ng mga Magsisend siya ng link. Ngayon, nandito na. Katrabaho na. Go sis, baka meron kang gustong Yun talaga ang mas maiging handa tayo kung saan mang lugar pupunta natin, magbasa-basa, manonood-nood kasi yung knowledge na magigain natin is helpful talaga. At least kahit paano, hindi man tayo prepared sa lahat. At least may konting bala ba, may konting kaalaman. And thank you talaga Arp and Sis nga kasi dahil sa vlog nyo, malaking tulong sa amin. Talagang nalaman namin kung ano ang dolphin, ano ang mga patakaran, mga ganun, kahit anong hindi at pwedeng dalhin, nakatulong. Yon. So, yun. Masaya din kami na manatutulungan yung munting vlog namin kahit paano. At masaya din kami na yung mga ibang subscriber katulad nyo na nandito na. Marami nang nadagdag, di ba? Marami nang mga subscriber ng RPTV. Yung iba nasa Saskatchewan. Nakapunta na rin sila. Nandito na rin. Yes, shout out. Yeah. Shout out po sa iyo, Miss Evelyn. Parkland, Filipino kami. Yes. Thank you. Kasi since dumating kami dito sa Dope, Ang suporta. yung tulong boss na mga bike ko. Makita lang kaming naglalakad sa daan, nag-offer ng ride. Oo, ang hirap pa. Yun yung maganda po dito sa Dopin. Kaya tara na, Dopin na kayo. Tara na. Babang pasupliling dito kumpara sa... Oo. So, yun. So, yun po mga katoto. Maraming salamat, Sis Andrea. Thank and, you. Brother Arwin sa pag-unlock sa aming interview. Kung meron po kayong mga katanungan, please comment down below. And try po namin na sagutin. At kung hindi po man namin alam yung ang sagot sa inyong katanungan, itatanong po natin sa kanila. So, yun po. Maraming salamat po. And Thank you. Don't forget to subscribe, like, and share sa RPTV. Yes. Yes.
Don't forget What you said? What you said? Click. Please. Like. Click like. Click like. And subscribe Subscribe. to RPTV. To our CTV. Okay. Thank